Amen. Mag-unmute tayo. Sabihin natin amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you. God bless. Sa mga pumalakpak. Kahit tanong kayo batay sa outline. Mauna na po ako. Sige, tignan nyo yung outline ha. Opo, ano po yung ibig sabihin po dun sa sweet and bitter when it comes sa head knowledge? Okay, yan yung nasa outline no, letter B. Kung may picture ka, Sister Remy pa-share, no? Yung head knowledge, yan yung problem natin sa sa traditional natin. Marami sa aktibo sa word ay gusto nila mag-share na malalim pero ayaw nila gumanap sa hukom. Actually, napansin ko minsan pag may mag-share na malalim, maganda nakikinig ng yung mga magulang. Maganda yan. Kasi ibig sabihin, yung mga magulang may interest sa word. Di ba? Pero yung paghukom na yung pag-uusapan, gusto na umuwi. Minsan, may isang nanay nag-comment nga ng ganyan eh. Mag-share ka ba ng hukom? Hindi, magdodoktrina na. Yan ang gusto ko. Hindi na ako muna uwi. Sabi niya. So, ito yung pait sa tiyan, yan eh, yan yung gumagawa ng dirty jobs. Halimbawa, taga-linis ng imbornal, ganyan, Poso Negro, taga-hakot ng basura. So, dito sa Hukom Ministry, medyo nakakainip, parang pambata, mababaw. So, ang nangyari, anong kwenta na naglalalim tayo, hindi nakikinabang yung anak natin, hindi nakikinabang yung asawa natin, hindi nakikinabang ibang kapatiran. So, kung may nakapansin yan, say amen, no? Kasi tumulong na kayo. Kunwari, nag-e-enjoy na kayo sa head knowledge, sa matamis sa bibig. Mag-willing naman kayong maghirap sa, siyempre may hirap tong itong pagdamay sa asawa. Pwede mo itanong bulong asawa mo, akbay mo, opposition kayo, no? Yung pagdamay ng anak, opposition ng anak o patanong, kahit ibilin sa ibang young people. So kung may picture, so yan, pagtiisan nyo naman yan. Hindi puro sarap lang. Di ba sa kasal sabi, sa hirap at ginhawa, ano sa English? In hardships and in hanapin nyo lang sa hirap at ginhawa sa English para mabanggit ko bukas, no? For diba, better, poorer. In better, poorer. For better, poorer. Hindi naman, search nyo na, sa living word lang natin yan eh. Yung sinasabi ng pare, no? Ano nga yung sabi ng pare? Siyempre, naririnig ko pero nalimutan ko lang eh. So, narinig nyo na rin yan sa pelikula, mga kinakasal. In rich or poor. Yan malapit ko. So, yan ang yan ang ibig sabihin yan. Masakit yung term head knowledge. Binibira ako sa end time na head knowledge. Sa kasamahan ko muna kay Jackson. Then, saan pa? Sa ibang end time, binibira naman nila si Jackson ng head knowledge. Ngayon, ako na mamana nung ganung birada. No? So, ang head knowledge, puro ka lang intellectual. Masakit yung term na yan kasi wala kang gawa. Wala kang gawa. Ngayon, ina-apply ko dito ngayon sa atin. Kung yung mga ayaw gumawa sa hukom, mag-unmute lang, di pa maka-unmute. Praise the Lord lang, di maka-praise the Lord. Palakpak lang, di makapalakpak.
So, yan ay nakikinig lang, no? Pwedeng i-type yan. Sa atin, napakababo naman. Ano lang, inaano mo pa. O, halimbawa lang yan, mababaw nga. Hello, nawawala yung signal ko, no? So, kung sakaling matagal na mawala, kayo sumalo, ha? Kasi i-reset ko pa yung modem. So, yun. Yan ang dapat natin isipin dito sa verse na to. Sana hindi lang kayo puro sarap, puro ginhawa ang habol. May hirap din. Tiisin na rin din natin hirap. Okay? May hirap sa panganganak. May hirap din tayo sa lahat natin. Trabaho, magandang bahay, pagkain, pagluto, no? Maraming bagay. May hirap din tayo eh. So yung hirap na yan ay tawag doon. Yan ang kompleto na nakakain sa libro. Kung talagang kumain ka, pag kumain ka, kailan talaga makaranas ka ng hirap? Pag hindi ka nakakain, baka tinikpan mo lang, hindi talaga na sustansya kasi hindi ka nakakaranas ng pait. Hindi mawawala yung pait. Ayoko na dyan kasi ayaw nila sa akin eh. O, minsan, imaginary, di ba? O, tiisin mo yung pait. Kung totoo yan, kung totoo man yan, tiisin mo yung pait. O. Ako, nakikita ko yung mukha asungot pagpapunta ko dun sa bahay na may church sa likod. Hindi ako umalis. Kahit nasasaktan na ako. Parang may pahiwatig na, hindi ako welcome. Pero tuloy lang ako hanggang naluto na ng ibang end time at na kapag I have resolved no longer to linger, paalis na ako. Brother Francis, gagamitin na namin ng lugar. Doon ka na lang sa Manaliti. So, ibig sabihin, yun, pait. Isin mo yung pait hanggang formal na paalisin ka, di yan, alis ka na. Yung Eat the Scroll, hindi magandang picture na. Sana may kumain. Mas maganda pa yung thumbnail. Pero yung merong scroll galing sa langit, sana may picture kayo na. No? Okay. So, balik sa outline. Susunod na tanong. Sana may magtanong sa Revelation. Nagpapaikot lang ako ng picture, Brother M. Huwag kang Eat the Scroll. Ay, wording yan. No? So, paki-share ang outline. So, may picture si Brother Jackson sa contender yung timeline. Sana ma-share natin ngayon para bukas alam i-share. Pati yung kay Gan, wala siyang timeline kundi timeline na. Eternity to eternity lang. Tsaka meron siyang picture na Mighty Angel. Yan. Yung kay Jackson, walang alam na Mighty Angel. Pero meron siyang timeline yung 1963, yung may araw. So, tulong lang iba kung di pa na-secure. Sister Berna, hanapin niyo yan. Okay? Na-share na yan dati ni Menan. So, sana mailabas ulit. Yung kay Jackson na Days of This Voice, mga ganyan. Or shout, ganyan. Sige, next question, Sister Dalaga o sino pa? Yung anak ninyo, tulad dati, utusan niyo gumanta nung kahit wala pa sa... Sige. Revelation, 4, sino po yung 24 elders na sinasabi po doon? Na nakaupo. Saka 24 ba talaga? So, universal na turo, hindi lang end time yan, hanggang denomination na scholars. Universal na alam nila na yan ay 12 patriarchs and 12 apostles. Yan. Representing Old Testament and New Testament. Yan. So, nakuha mo na. Revelation, 12 patriarchs and 12 apostles. At then 25th sa gitna, si Jesus Christ. Yan. Brother Francis, kung 12 apostle, kasama pa ba dyan si Judas?
Yung pumalit kay Judas. So may nagsabi ang pumalit kay Judas si Paul. Yan. Oh. So pero merong nagsabi nabanggit si yung 12 ni Paul. So si Matthias yung isa sa 12. So whichever version, kay Howard ba yan? Sabi nila 13th apostle si Paul. Yan. So okay, salamat sa picture. Pwede na lang yung picture ni Hoshimani, no? Yung kasal, hindi pa related ngayon. Isa lang pindutin yung picture para malaki ang maipakita. Okay, balik sa outline. Progressive ministry. Pakitang outline. Brother M, patanong muna dito yung mga bata para makapag-focus ako sa tanong. So, yung mga anak, patanong. Rem, hindi naririnig yung boses mo, sobrang hina. Hindi bali, nakuha ko naman eh. Hindi naman yan. Instruction na lang yan. Naintindihan ko, patanong yung mga bata. So, yung mga anak ninyo, patanong nyo. Sana, Dennis, Disep, ano mo na, kasi alam ko sa edad na yan, pwede na yan magtanong. Yung tanong bulong sa detalye, may kakayahan na yan magtanong dito. Yung nagre-repeat bulong pa, hindi kaya. Hindi. Pwede nyo na pagawa, kahit yung nabasa niya sa book, gawa siya ng tanong. Pero pwede tumingin dito sa outline. Hello. Oh. Yan na. Parang so, patingin niyo yung anak niyo sa outline. Mapili niyo lang, kunwari wala pa sa puso nila. Mapili mo na yun ng isa sa outline. Kundi ako Yung unang, Hello. Hello. narinig niya lang po ako. Sige, narinig ka na salita. Dali. Yung unang pinako po si Kristo, saan napunta si Jose? Si Jose na tatay niya. Matagal na yung patay. Opo. Wala na yung tatay niya nung pinako siya. Nagtuturo pa lang si Kristo, wala na yung tatay niya, nanay na lang natira. Okay na yan, Brother M. Huwag mo nang dugtungan. So yung mga anak, kahit yung curiosity nila, maganda lumabas. Itong ginagawa natin ngayon, gawin nyo sa bahay. Okay? Ito, isipin, dinedevelop yung anak magtanong, mag-usap kayo. Lalago rin ang bawat magulang dahil tuturuan mo na sila na malalim. So hindi tayo Sabado lang. Itong ginagawa natin, yan ang gawin nyo sa bakanteng oras. Deuteronomy 6:7. Pag na kayo nakaupo, naglalakad, nakahiga, ay nag-uusapan nyo to. Yan lang, maano na yung anak nyo, mare-revive na yung anak nyo. Yan ang kulang sa lahat. No? O yan ang progressive natin dapat. Malapit na tayo sa Kadesh Barnea. Kasi iikot pa tayo sa disyerto. Malapit na tayo pumasok. Sandali lang. So, yung iba, gawa ng tanong. O hindi kayo naghanda ng tanong, I-mute mo. Sister Conching, Sister Lisa Nicole, Ako may tanong. okay. Si Bar Dennis, yung iba, paghandaan niya anak niya. Tanong buong lumni kayo. Sige. Ang tanong ko, ano ang kaganapan bago pumasok ang kapanahonan ng Epeso, unang kapanahonan ng Ephesian Church? Pakita nga yung church ages ng eternity to eternity. Maganda, may magtanong na sa letter A, no? Hati lang naman ng Revelation 10 yan. So, dapat
nagtatanong na tungkol sa Revelation 1 to 10. Buksan niyo yung Bible niyo diyan. Kasi dito hindi nakadetalye. Buksan niyo yung Bible niyo, Revelation 1:10, no? Pakita yung 7 church ages sa Progressive Ministry. So, yan, Revelation 10, ang turo ng iba, kung pakita nyo kay Jackson, yung matagal ko nang hinihingi, na Days of the Voice, no? Na chart niya, may arrow, 1963 o 1933, ganyan. Yan ang Revelation 10:1 ng traditional end time. So, traditional end time, Revelation 10, apply lang sa ministry ni Barbanam. So, kay Frank, apply yan sa dulo ng panahon. Technically, mas tama si Ewald Frank eh. Pero meron pang application na parang tanggap ko yung paliwanag ni Brother Frank, pero hindi ko man naman minamali yung paliwanag ng ibang end time na ministry ni Barbanam. Pero in reality, kung meron kayong eternity to eternity na lang tumingin. Ito eternity. Pwede na rin yan, Church 7 Church Ages. Yan yung application ng buong Revelation 10. At yung 7 thunders sa verse 4 ay yung 7 star messengers na pinahiran ng 7 angels from the throne of God. So, ang tanong ni Brother Dennis, sa Ephesian Church Age, ulitin mo yung tanong mo, Brother Dennis. Ano ang kaganapan Sa bago pumasok ng Ephesian Church Ages? Itong Revelation 10. Inaangkop ko lang sa outline na. Ano yung kaganapan sa bago pumasok ang Ephesian Church Age? Bago pumasok ang Epeso, yung unang iglesia ng Epeso. Ano ang mystery doon? So meron tayong Revelation 10. Bago mag-Revelation 10, yun yung kaganapan. Ano yung nakita ni Juan? Chapter 4. Chapter 5. Nakita ni Juan yan, di ba? So nasa langit yan. Dalawa yan. Bago pa mag-Efeso age at during the whole church age, yung nakita ni Juan, Arambian time yan eh. Before and during and after overall. Ganyan din yung Revelation 10. Nakita ni Juan yan, di ba? Yung of course, sa panahon ni Juan, Ephesian Church Age na yan eh. Yung nakita ni Juan na may bukas na libro, isang application dyan yung 7 Church Ages. So bago pa mag-start yung Ephesian Church Age, yung nagbukas ng selyo si Kristo. Nung matay sa Kalbaryo, o isang application to hindi ko minamali yung paliwanag ng ibang end time. Yung nga lang iba, napaka-focus kay Barbanam eh. Si Bergan, ganyan din, medyo hawik sa paliwanag ko na doon pa lang sa panahon ni Juan, binuksan na yung selyo. Ang sa akin, hindi panahon ni Juan, nakitan lang ni Juan. Ang tunay na bukas sa Kalbaryo, naalala yung Alpha and Omega, no? Yung paasa tubig at dagat, tubig at lupa. Yan ay universal, yan ay buong mundo, at yan ay buong church age. So yung bago pa magsimula, yung bukas ng selyo nandyan na. So sabi nga ni Gan, merong opening, may revealing, at fulfilling. So yung nakita ni Juan na nakasulat mismo sa letra por letra sa Rema ng Book of Revelation chapter 6. Ino-open yung mga seal. Sa term ni Gan, open na yan. Tinutukoy niya yung written word. Yung revealing. Logos yun. Sa term ko, Rema, Logos, Theophany, fulfillment. So bago pa nagsimulang Ephesus, nakita na ni Juan. Yan yung nakita niya, hindi sa panahon lang niya lang. Sa paliwanag sa panahon niya lang eh. Nakita niya, nagsimula pa nung si Kristo nagmi-ministry sa lupa. Sabi ni Juan Bautista, behold, the kingdom of heaven is at hand. Doon na nagsimula yung Revelation 10.
Yan ang isang application ko sa Revelation 10 na wala doon sa ibang end time kasi sa ibang end time nakafocus ko lang kay Barbanam. Si Will Frank nakafocus sa dulo ng tribulation o tribulation mismo. Ako, tanggap ko sila lahat, pero yung simula ng revelation of the mysteries ay simula din ng church age. Sabi nga ni Bar Frank, may libro siya na the Book of Revelation. Hindi lang yung seven church ages. The Book of Revelation is a book sealed with seven seals. Yung unawa ng buong Revelation. O itong church age, isa yan na kapanahunan yan na nagsimula ito. So bago pa yung Ephesus, yan na yung mga nakikita na John na symbolism. Ayun, pakain, no? Drawing ng pakain. Medyo mukhang bata lang. O sige, so Pero paano nagkaroon ng connected at si Apostol Pablo ang naging mensahero dyan? hindi naman binanggit si pangalan ni Pablo sa Book of Revelation. Pero nasa loob siya ng panahon na nagtuturo na siya. Sa turungan ni Barbanam, si Pablo yung nagbukas ng lokal naman yan, lokal sa Ephesus, sabi niya. Ang problem sa ibang end time, ginawa na rin nila 53 AD ang simula ng Ephesian Church Age. Eh kung 53 AD ang simula ng Ephesian Church Age, ano yung tawag nila sa 33, 53? So level 3 ang nag-progress na medyo extreme. Alpha Age. Ayan. So punta kay Carolina, baka nandiyan pa yung karatula, Alpha Age 33 to 53, Omega Age 63 to Rapture. Tinuro din Pastor Villagon sa yan. Pero kung babasahin mabuti, dahil lang nailagay ni Barbanam sa chart ang simula, yung drawing. Kung babalik kami yung drawing, Mr. Remy, yung kaninang pinta mo, may nakalagay kasi doon 53 AD. O ipit yung level 2 kasi kahit sila naglagay din ng 53 AD. Kinopya lang nila kay Barbanam. Yung kaninang yung kaninang pinakita mo na galing kay Barbanam na Francis, pakibalimpik na yung Mr. Remy. Francis, yung na-establish ni Pablo yung church 53 AD pero yung ages, yung spirit 33 AD. Nasa pinaliwanag ni Barbanam sa church age booklet yan sa dulo. Pero yung problem yung chart. Pakibalik yung chart, Sister Remy. Kanina, nandyan. Yung pinakita mong may parang minora. Nag-share na po si Kate. O pakibalik yung kaninang yung picture ng church age. Pakibalik lang. So, ilapitan na lang assistance. Siyempre, baka hindi niya alam na yung church age na tutukoy na kaninang pinakita. May practice sa bahay. So, yung iba, tumulong na lang, no? Pakihanap yung church age. Yan. To, tignan mo, may 53 AD, oh. Lapit niyo yung cellphone niyo. Click niyo. Diba may 53 AD sa Ephesus? So, medyo naipit yung level 2 sa level 3 na alpha age. B33 pa lang alpha. O 63 pa omega. Kaya nga, binira ni Milibo sa niya. Ang term nila 2 souls, no? Pero hindi nagpapataw 2 souls yun. Ginawa yung 9 church ages. Ginawa yung 9. Ginawa yung 9 church ages. Si Pastor Alto, hindi na nagtanong sa akin, pre, nakikinig sa iba. So, naniwala na. Nilagyan na ng karatula sa Carolina Alpha and Omega. Yun. Binondo pa lang, meron akong set yung Alpha and Omega, wag niyong gawing hiwalay na church age. Kaya yung tanong yung tanong ni Dennis, 33 to 53 ay pure paliwanag ni Howard, yung nakakatulong masipyak yung grupo ni Jackson. Itong 33 to 53
O, yan tawag na bride age, no? Tapos yung 63 to rapture, bride age. Hindi yan alpha age, no? Yung panahon na yan, kaisa ni Kristo yung nobya. 53 start ng Ephesus, nahula nobya. Nakakaakit kay bago sa pandinig. Na-convert si Pastor Villagon sa dyan. Ang dahil nako-convert ng level 3. Eh, ganun din ganyan si Parnell. Ang dami rin na-convert papunta level 4. Of course, nung panahon na yun, hindi pa ganun si Parnell. 2006 lang yun si Parnell nag-level 4. Eh. So, nung time na yan, si Parnell nasa level 3 pa. Pero naging stepping stone yung level 3 para mag-level 4. Ano may turo ng level 4? O tinuloy lang niya na 63, tapos na Laodicea, hindi lang niya, na-rapture pa. O kasalanan na level 3, hindi na alam niyo. Na-rapture, stepping stone, tapos na eh. E di, rapture, millennium na. Tapos na yung ano, wala na ka nang hinihintay na rapture dapat. Yan. So, nagsimula dyan sa chart na 53 AD. Yung 53 AD nakikita nyo dun sa Ephesus, yan, nag-start yan. Si Pablo, bago pa 53, nagmi-ministry na yan. Pero, ang tawag nila dyan, Alpha Age, o perfect para ko lahat. Para bang sa Ephesus, local, nagsimula mahulog yung church. Hindi ganon. Okay? Ang lokal ng Ephesus, 53 AD. Pinaliwanag ni Barbanam yan. Tumama lang na nalagay sa drawing niyan. Unawain naman natin yung mensahe niya. Di ba? Na misunderstood siya eh. Kasi kung babasahin niyo yung dulo ng Church Age booklet, paliwanag ni Barbanam, sa Pentecost nagsimula ang first Church Age, Ephesus Church Age. At bawat sumusunod na Church Age, huminahabol nila makabalik sa original. Anong original? Ephesus. O dalawang Ephesus. May aimed at merong relaxed. So yung parting aimed at, yan ang gusto nila balikan. Kahit tayo, kino-quote natin yung Acts 2. Kailangan bumalik tayo doon. So kaya may hukom ministry na kailangan na training na paano mag-DVBS. Yan. At iba-iba pa sa pamilya. So, okay, salamat sa tanong. Sana yung mga anak ninyo, may tanong bulong kayo. At kung kaya May nyo panon. sige. Ano ka muna tanong po? Patanong po. Sige, tuloy. Sana pati si May LCM ba sa panon ni Kristo? Siyempre, sinabi nga ni Kristo eh, tawagin mo ang iyong asawa. LCM yan. Bakit? Bakit ikaw lang makikinig? Kung kaya mo, damay mo asawa mo. May revelation dyan eh. Kahit hindi nakasulat, spoken word na lang. Damay mo rin anak mo. Tanong bulong ka. So, yung damay, isinama sa church. No? Katabi ni Barlito, si Lenlen sa pakikinig sa gabi na Sunday. O, yung anak, sino ba nagsama ng anak? Sunday night. Ay, hindi pa na-resyadong na-real. Hindi. Ngayon, tinuturuan ko, i-assert yung anak nyo nakasama. Mag-report pa. No? Yung tanong bulong, sinasama nyo yung anak nyo. O ngayon, may tanong bulong ba kayo sa anak nyo? Sinasama nyo yung anak nyo sa gawain. Parang yan yung sabi Kristo. Ha? Ano sabi mo? Sabi ko meron kasi sabi niya tawagin mo ang iyong asawa. Sabi niya sa babaeng Samaritana. So, sabi ko, spoken word niyan, ibig sabihin na nakasulat, damay mo yung anak mo, damay mo yung asawa mo, damay mo yung anak mo. Kasi family gusto ligtas ni Kristo. Kasi hindi lahat ng pamilya sarado ang asawa. Meron ding ano, no? May pamilya hindi sarado, damay mo, imbitahin mo. Meron mga anak masunurin na ayaw nyo mag-utos. Tinatamad kayo mag-utos, di ba? O, spoken word ito pag saying spoken word, hindi ito nakasulat pero part sa progressive revelation sa nakasulat. Ano yung nakasulat? Tawagin mo asawa mo. May ibang message pa yan sa LCM, sana mai-seminar ito. Yung babae, hindi niya tinuturing na asawa yung live-in niya. Bagong iwaga,
seryosohin mo na ang asawa mo. O, hindi mo tinuturing na asawa, ituring mo ng asawa. Kasi tingin mo, pwede available pa sa iba eh. Di ba? Seryosohin mo na. May utang na nga kayo eh. Pinatawarin yung mga dati mong utang. Magseryoso ka na. O kung pwede mo pakita yung babaeng Samaritana. Saan man magtanong kayo dun sa mga Revelation 1 to 10. Sorry. Revelation 10, 1 to 11. Okay? May tanong ako. Sige. Tanda niyo yung picture sa Revelation. Okay. So, lahat kayo tumingin, ha? Si Ami ba to? Okay. Na feedback. Pero, narinig ko si Ami, pero baka hindi si Ami yan. So, kung sino man yan, baka na brother, walang di ba may nakalagay na Christian martyrs ka dun sa ano mo? outline. O sila ba yung mga kasama sa mga naligtas? Siyempre, kasi martyrs eh. Ang unawa natin sa martyr ngayon, yung nagpapaapi, di ba? Ang original meaning ng martyr, witness. Pero ang unawa natin sa martyr ngayon, yung napatay. Napatay. Yung Justin martyr, meaning ng martyr ay witness. Pero konektado na yan. Siyempre, kasama sila sa ligtas kasi nag-witness sila. Kaya nga, mga kapatid, madalas ko sabihin sa inyo, mag-witness na kayo. Siyempre, nagsimulan sa pabasa sa bahay. O, tagos niya sa 2B. Mag-witness kayo sa Facebook man lang. O, ito yung Laodicea. Pag hindi na kayo nag-witness, Ano po kasi Brother Francis, hindi ba may nagsasabi 144,000 lang daw yung maliligtas? narinig ko yun sa saksi na, hindi, kwento nila, turo ng saksi, ang mararapture. Pero yung maliligtas, hindi ko narinig sa saksi yan. No? Narinig ko sa saksi, yung mararapture, 144. Pero kung buong mundo, 144 lang maliligtas, hindi ko alam sino nagtuturo niyan kasi may common sense naman siguro yung mga kahit Katoliko eh. Bilyon-bilyon na sila eh. Kahit Protestante eh. Lapas na nila yung 144. Sinong pwede mag-claim yan? Si Kibuloy. Meron bang church na maliit para nila? 144 lang kami. Huh? Hindi ko pa wala pa na-encounter na ganyan ng doktrina. Ang pinakamalapit lang narinig ko yung saksi daw, pero hindi po ito pa na direktang narinig sa saksi sa third hand information to, sabihin ibang tao, na hindi sinabi maligtas, kundi 144 ang aakyat sa langit, yung mararapture. Out of many nations. Hindi yan purong Hudyo. Hindi yan from 12 tribes ng Israel. Mga iba-ibang lahi daw yan. O, yan ang turo nila na narinig ko lang sa ibang tao Objective report to, objective report. So yung sinasabi mo, curious ako, pwede mo i-share. Sino kaya yan? Nagtuturo. 144 lang maliligtas. No? Siguro pinakamalapit yung 144, tipo ng tunay na church. O yan, yung mga Sabadista o kaya Elisoriano, ganun. Tipo. Baka hindi pa nga nila ilital na 144 yung bilang eh. Tipo lang ng tunay na church. Ngayon, kung tipo, kahit ako hindi ako tutol dyan. Tipo naman eh. Okay. So, sila, of course, nilang nila niliteral yung 144. Okay, sana may magtanong sa Revelation 10. Pakibukas yung, wala pa kasing nagtatanong sa Revelation 10. Sana mapakita yung talata rito, no? Kasi yan ang letter A eh. At dito sa end time, ang Revelation 10, talagang ang nagsuyod talaga si Gan sa booklet niya. Sige po ako po, sino po yung mighty angel dyan na tinutukoy sa Revelation 10:1? O yun, pakita na picture, practice na kayo, pakita picture. Verse 1 na raw. So, ang kailangan ko, church ages, so kailangan ko yung picture ni Gan na mighty angel. Pakilabas, no? Kung wala pa, patulong iba, contribute ka sa Sunday broadcast folder album.
Ang mighty angel, turo muna ng traditional end time, ang tinatawag kong Christophany. Term yung Christophany, term yung Christophany. Ang term ni Jackson angel representing Christ. Kung application nila pagdating turo ni Barbanam, Christ in the form of the word. Parang ganyan. Hindi na nakututol dyan. Si Brother Frank yata pagbaba mismo ni Kristo sa dulo ng Revelation. So sana pakita yung Revelation period. Pakita yung mighty angel ni God. So ano yung paliwanag ko dyan? Ang paliwanag ko dyan, yung Christophany, so sinakyan ko lang yung paliwanag ni Jackson, an angel representing Christ. Yung archangels nagre-represent kay Christ. May nagtuturo si Kristo na mismo, si Michael the Archangel. Pero type lang. Ano yung talata? Daniel 12:1 tsaka Revelation 10:1. May parallel sila, no? Dapat pati Daniel 12 pinakita ko na rin. Parang yung picture ngayon hindi kumpleto. So hinihiling ko na paghandaan yan bukas, no? Sana para magumanda yung broadcast. Yung picture ni Gan, ang pakihanap na lang sa taberna, no? Tulong na lang. Doon sa booklet niya na may Revelation 10. So dito, pwede natin gamitin na file name yung verse, no? Revelation 10:1. So, meron ka rin folder dyan. Mighty Angel, Richard Gunn. Google mo. So, for emergency. Marami, madalas naipakita na nga dati yan . Kahit si Menan napakita niya yan. So, Barmenan, tulong ka lang, no? So, tulong-tulong kayo. Search kayo para lumago na may iba. So, Mighty Angel. Yan dati pinakita. Pero hindi yan yung kay God, no? Yan yung nag-google dati. So, kaya ko gusto yun kasi tungkol sa Revelation 10 yan. Okay? Meron kang ginawang folder o album. Sabi mo, ginawa mo na. Mga picture ni God. Tek mo din. Pero may pinagawa ko rin kay Simon yan, kay Menan, kahit kay JP David, no? Dito ba si JP David? Absent. Nako, okay. So, patulong sana Saturday ngayon. So, itong Revelation, ito kay God, tingnan folder sa i-mute mo na, Sister Ami. Okay. Hindi ba sabi dito sa Revelation 7 na kumbaga ay manggulang muli sa maraming bayan ng mga bansa at wikana at mga hari? Di ba ng mga panahon yun nasa Isles of Patmos na si John, paano siya makakapangaral sa ibang mga bansa at sa mga ibang wika ng mga hari? Ikaw na yan. Ikaw na. Ang Super Church, lahat kayong mangangaral. Kaya nga may Facebook tayo ngayon, kayang-kaya nyo gawin yan . Ang problema, mas masipag pa yung denomination gumawa. Parang sila yung tumutupad, no? Ibang end time. So, maraming nakakagawa, pero maraming hindi nakakagawa kasi parang yung church nila parang sosyalan lang. Dito, hindi man tayo kalakihan, pero dapat bawat isa sa atin mag-share. Pag hindi nag-share, wala kang ticket. Di ba, tinanong kanina, yung martyr, naligtas ba yan? So, teka. Hindi, drawing lang. Okay. So, nakita mo yung kinopya mong, so, nakita mo yung kinopya angel dyan.
Yan, diyan kinuha mo yan doon sa ano si Gan, no? Ang galing pagkuha mo eh. So, Mighty Angel by Richard Gan, no? Yan. Doon sa website ni Gan, meron siyang mga illustration doon. So, okay, balik tayo sa sinasabi ko. Ngayon, kung gusto niyo makasama sa rapture, kayo. Pwedeng may nag-share, pero pwedeng may nag-share, pero wala sa, hindi kasama sa rapture, Nicolaita lukewarm, no? Isipin mo, nag-share na nga siya, lukewarm pa. Pero walang matured Berean na aakyat sa rapture na hindi nag-share. Lahat ng aakyat sa rapture, at least nag-share. Kung kaya niya mag-share, hindi siya pipi. Di ba? Yan ang ibig sabihin yan. Super church na yan eh. Lahat nag-share. Tayo, traditional church pa, hindi lahat nag-share. Kasi kailan pa silang puntahan, akayin, turuan mag-share. O dito, lahat pa ba nagtanong? Dati mas maraming nagtanong. O huwag kayong mahiya magtanong. Bagang gera lang yan eh. Dati nakapagtanong, di na nagtanong ulit. Pero kung malusog na malusog kayo, tuloy-tuloy ang tanong. Siguro, si Dalaga naramdaman niya yung anointing yan, tuloy-tuloy siya magtanong. Lagi siya na una magtanong. Ganun kayo dapat. Ganun din kayo dapat sa bahay. Pag hindi kayo nag-sharing sa bahay, parang hindi yan ang primera nyo. May iba kayong libangan, no? Kahit pamilya nyo, naandun nyo ba ang sharing? Umaabante ba kayo? Nasasagasaan nyo ba? Sa dami ng mga revelation ngayon, kaya nyo pa bang habulin yan? Hinahabol nyo ba yan? O parang okay, wala kayong pakialam kahit hindi nyo malaman yan? Umiyak si John nung hindi mabuksan yung aklat. Dapat umiiyak kayo pag hindi nyo pa alam. Yan ang primera na focus nyo. Yan ang emergency ng buhay nyo. Hindi yung sakit lang, no? Or kumita lang, no? Ang emergency ng buhay nyo, ito ang buhay. Itong saysay ng buhay. So, everyone nag-share. Hindi na yan sa sariling pamilya o church, ha? Sa labas na. To many nations and tongues and kings. So hindi ka pa rapture nung ginagawa mo. Kasi pag rapture, tapos ka na dyan. Ang ngayon, wag nyo turing, graduate na kayo. Hindi ko na kailangan mag-share. Ligtas na ako eh. Doon, pag nasa langit ka, iba na mag-share sa lupa. Sa loob ng tribulation, iba na mag-share kung kasama ka sa rapture. Ngayon, wala pa rapture, dapat nag-share ka. Yan ang pre-qualification mo. Ang pre-qualification ng aakyat, nag-share to many nations, tongues, and kings. Yung nangyari sa Samaritana, pumunta sa bayan, binalita. Ganyan din nangyari sa Acts 2. Yan ang pre-qualification. Pwede mo i-zoom yun, no? Yan nakasulat. Verse 11. So, buti may nagtanong sa Revelation 10. Ngayon, tanong nyo, may nagtanong sa 1, may nagtanong sa 11. Tanong nyo yung sa gitna. Yung picture, sana tumulong naman yung ibang ano. Baka may ayaw tumulong kasi hindi sila nagagawa, hindi na kami. Maling puso yan. Na, or kaya may ibang gumawa, ayaw mo na tumulong. Dahil may ayaw mo doon sa ibang kapatiran. Tumulong ka kasi kung mahal natin ng isa't isa, tutulong tayo na hindi niya makita, ako magpapakita. Hindi naman to pagalingan eh. Kundi ano to eh. Parang barangay. Hindi, may term yan eh. Marjorie, ano yung term sa yung parang ano? O mga kapatid, ano yung term doon sa nagbuhat ng bahay lahat ng tao? Bayanihan. Ayan. Bayanihan. Yun, bayanihan. O, mga Tagalog lang makaintindihan. Wala akong English term yan. Teamwork o bayanihan. O bayanihan tayo. Ang tunay na church, bayanihan din yan. Dito sa mensahe, yung ibang churches, bayanihan yan. Nagtulong-tulong sila.
Kasi marami logistics yung ibang church. May Pero pagkain, may Francis, lugar. yung tanong, ganyan. O, tanong. Sana yung picture makita, no? yung nung si Juan ay sabi doon, I was in the spirit in the Lord's day. Revelation 4 pa rin yan. Tapos, 1, chapter 1 um, rin yan. meron siyang nakitang isang one like son of man. Ah, Sa paniwala, sa unawa kasi ni Pastor Alto dati, before dahil tinakil niya yan, si Kristo daw yan. Ano yan sa unawa mo? si Kristo yan. Christophany, pangitain ni Juan. What I mean, si Kristo ba mismo yon o Kristo lang niya? Pareho pang pwede sabihin Christophany at pwede mo sabihin Christophany, pwede sabihin si Kristo kasi hindi naman literal na bumabasa pa si Kristo sa oras na yan. Si Juan lang yung pumasok sa spirit realm eh. Pwedeng nakita niya si Kristo sa spirit realm. Pero yan ay simbolismo eh. Hindi naman literal na 7 kandelero yun. Kasi church ages yun eh. Bawat kandelero. So simbolismo yan. Pangalawa, Pwede natin tawagin Kristo at Christophany. pangalawang tanong ko, bakit nung buksan yung little book, bakit kailangan paganti ni Kristo yung mighty angel? Bakit hindi na lang siya? Bakit mighty angel pa? Actually siya yan. Yung mighty angel, hindi nakasulat nagbukas. Dala yung libro na bukas na. So siya yung mighty angel. Ginamit lang yung mga Christophany angels like Michael and Gabriel. Hindi ko nasabi kanina yan. No? Mga archangels. Si Gabriel sa church ages, si Michael sa tribulation period. Ano yung book na nakabukas? So binigay akong hanapin na picture sa Karayat saka sa Ezekiel yung roll. Sinabi ko ba sa telepono yan o sinabi ko message ko? Anyway, sabi ko yata kayo, sana naipasa kay Esther. Yung Zechariah chapter 5 tsaka Ezekiel 3, may roll, curse yan sa lupa eh. Pero before curse merong mensahe. Ayan, pwede sabing sweet in the mouth and bitter in the belly. Yung bitter is, yan na rin yung salot. Salot yun nandun sa roll. Yan yung Zechariah chapter 5 tsaka Ezekiel 3. Salot yan. Pero ano yung sweet in the mouth? Yung kaligtasan yan. May maliligtas sa salot. Parang kay Noah, may namatay, may naligtas, may namatay. Pwede mo type sa bitter in the belly. No? Pero kasama na sa bitter ng Kristiyano yung paghihirap na matupad yung salita. Yan. So, paalala ko noon pa, sabi ko gawa na ng folder, panahon pa ni JP David, Menan Simon, o ngayon Remy. Anong folder? May general purpose folder. Nandun lahat ng pictures na dati nang ginagamit. Kahit yung kay Jackson, may full album yan ng Revelation 10 timeline. So, kung meron na yan, puntahan nyo lang, makikita nyo na yan. Okay, meron pa nga screenshot yata binigay ko kay JP David. Singilin nyo sila. Wala dito si JP David. So, yan yung role, no? So, sana, yung tong bumaba ang angel, bukas ang roll, nabukas na lahat ng seals. Yan. Ano kaya 7th seal? Marami na akong tinalakay dyan. Sana mabalikan nyo yung dati. May at Oo. Larry Hernaez. Basahin mo na. Pakita ulit yung pakita mo yung kay Jackson o yung kay Gunn, no? Yung kay Gunn, siyempre, eternity to eternity. Yung mahaba, yung dalawang patong mo. Yung kay Jackson,
meron na dyan, kitang-kita na dyan. Ay, yung parang toilet paper ang ano, ang scroll. Yan ang maganda pakita mo. 1 week left. So, gusto ko lang i-quote si Barbanam. Ito yung maganda ma-share niya sa ibang end time eh. Sa buong buhay niya, puro 3.5 ang turo niya. Pero isang sermon niya naging 7. Bakit? Yun ang supernatural. Sinabi kasi niya yan. Hindi niya maalala yan. Tayo lang makakapansin yan. Kaya ibang end time, hindi napansin ang hinabol nila yung laman eh. Mas marami siyang sinabing 3.5. Kahit sa dulo sinabi niya 3.5. Kaya 3.5 kami. Yan, magkamali lang yan. Hindi, baliktad. Yung isang yan ang supernatural. Diyos ang nangusap. The rest, laman niya yung nagsasalita. So, sagot kay Larry yan, ano? So, kailangan, mayroon akong drawing na sana in-drawing ko na puro 3.5 siya, tapos dito lang ang 7 years niya. Sana mayroon makaano niyan. So, Sister Remy, kung yung kay meron kang album kay Jackson, di ba? O, hanapin mo na yung 1 week left. Okay? Pakita lang dito. O, kung mapakita yun, marami siguro makakanood na mag-enjoy. Ayan, drawing niya yan, Barbanam yan. Ba't mo inalis? Ba't mo nililipat? Sino ba naglilipat? Ay, hinahanap mo yung sige. So, sa album ni na ginawa mo, meron si Jackson. Ay, meron pa yun, drawing ni Barbanam yan. Yan, 1 week left. Ini-ignore yan. Pero supernatural yan. Kasi angel lang nag-guide, ma-draw yan. The Holy Spirit guided my hand. Although, Bible pa lang, malalaman mo na 7 years, 1 week left. Kasi pag binasa mo yung Daniel 9, and he shall confirm a covenant with many for 1 week. Sabi nga ni Barbanam, yung Papa sa Roma yan eh. O Antikristo. So, 1 week ulit. Drawing ni tama. Oo. Tama. Kasi hindi niya maalala yan. Kasi kung naalala niya yan, ito, kung mag-share kayo sa ibang dapat mag-share na kayo sa ibang end time, ha? 20 years na tayong na-delay na mag-share kayo sa ibang end time. Dapat sineshare niyo na sa kanila. Kung naalala ni Barbanam yan at i-correct niya yung sarili niya, sasabihin niya, I committed a horrible mistake. Hindi eh. Sabi niya, hindi na, talagang naalala ko, 3.5 ang tinuro ko, walang tinurong 7. You misunderstood me. Yan ang sabi ni Barbanam. So, ibig sabihin, hindi niya naalala yan. O, yan ang spoken word revelation natin. Na batay sa mga sinasabi niya, hindi niya maalala na ituro niya yan kasi isang beses lang niya na ituro yan eh. Under anointing pa siya. Diba? Nag-pray siya, ayaw niya magkamali. Ayaw niya magkamali kasi yan ang paksa na niya. Dati hindi yan ang paksa niya, lagi siya banggit ng 3.5. Pero yung yan ay papaksa niya, nag-pray siya, humingi siya, nag-pray siya. Ganoon tayo dapat, no? Humingi tayo ng revelation. May pagka-berehan tayo, lagi rin tayo humingi sa Diyos ng guidance. Ayan. Kahit hindi niya abot, Diyos na yung nangusap sa bibig niya. So, kailangan ma-identify nyo kailan nangusap ang Diyos sa bibig niya. Di ba? Hindi yung lahat ng sinabi niya, marunong ka magsala. Yung paano mo kunin yung tinik. Hindi lang sa mensahe ng iba-ibang pastor eh. Kahit kay Barbanam. Salain mo, kunin mo ang laman, itapon mo yung buto. Kaya hindi maintindihan James Manuel. Nagkakamali ang propeta nyo. Hindi. Sinadya ng Diyos yan. Kasi kung spoon feeding kayo, anong pinag-iba nyo sa Papa sa Roma? Sa Katoliko? Sa mga denomination? Lahat ng manggagawa, nilagay dyan, may funding crescent, magsasala ang tunay na anak ng Diyos.
Yung pagsasala, pag tamad ka magsala, gusto mo ng tinapay, wala nang tinik. Hindi ka na makakain ng isda. Yan yung ayaw nyo ng bitterness in the belly. Kasama pala sa bitterness in the belly yung kaya mo magberean, kaya mo sumala, kaya mo hiwalayin yung tinik sa isda at kunin na laman. Ganun doon sa mensahe ni Barbanam. Paano mo nalaman mas tama yung 7 kaysa enough? Hindi dahil sa paramihan ng sinabi niya. Una, sabi niya, sundin kung ano yung maliwanag sa Bible, sabi niya. Pangalawa, kahit doon lang sa quote, hindi naman to ganun kasing halaga, pero binigay na rin para tulong sa mga nag-absolute sa kanya. Sinabi niya, dito yung nangusap ang Holy Spirit. May ebidensya tayo, hindi niya maalala yan. O sana kaya niyo ma-identify ano yung salaman lang niya, ano yung talagang nangusap ang Diyos. Okay? So ito, maalin na to. Ito, sino kayo of course, dito sa end time, level 1, nakuha yan. Kasi ako, natuturin ko kay Ewald Frank, i-quote yan. Pero hindi lang maipaliwanag ni Ewald Frank na sinasadya ng Diyos na magkamali si Barbanam. Yan yung Corinthians 13 eh. Whether they be knowledge, it shall pass away. Whether they be prophecies, it shall fail. It shall fail. Yan yung hindi umaasa sa written word. Yan yung umaasa lang sa sabi ng tao. Kahit sabi ni Barbanam, I don't care who he is. Kasama na siya. O who he is, wag lang kasama siya. Ginagawa niyo siyang papa sa Roma eh. Hindi. Katulad din niya siya sa atin, kapatid natin. Pwede magkamali, sabi niya. So, kailan marunong ka magsala? Kung hindi ka marunong magsala, iwan ka. Nakakabilang ka pala sa foolish. So, tayo, hindi pa kayo nagsasala kasi hindi pa kayo nagtatanong, no? Simulan nyo na. Ngayon, humabol kayo. Okay, salamat sa picture na yun. Pero sana yung kay Jackson, makita mo rin, ano? Punta ka na doon sa album mo kay Bar Jackson. Sino yung Sister Lisa? Ruth po. Sige. Doon po sa Revelation 10:9, sino po yung nagsalita doon? Angel. Diyos, angel, no? Kristo. Pag kinain mo, magiging matamis sa iyong bibig, magiging mapait sa iyong, picture na lang, picture, kung ang picture mo, yung cartoonish na pakain, na matamis sa iyong bibig, magiging mapait. So, nangungusap ang Diyos kay Kristo through the angel. Yun. So, sana balik yung picture doon ng pinakain. So, yun lang. Yung isa, Pwede yan, pwede yung isa. yung isa Sige ko pa. pong tanong, sa Revelation 10:10, paano po yung, ano pong klaseng libro po yung kinain? Yan yung mensahe. Yan din yung gagawin natin. Ano ba yung pagkain ni Kristo? John 4:34. Sino makasagot? Ang aking pagkain, Gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. amen. Huwag nyo kalimutan, paulit-ulit ko na tinuro yan eh. Ang pagkain nyo, hindi lang makinig, hindi lang take note, hindi lang magkumpara. Pag napatunayan nyo, ganapin nyo. Sabi ni Kristo, ang aking pagkain, my meat is to do the will of Him that sent me. Ay gawin niya ang kalooban ng nagsugo sa akin. May Diyos pa siya. So, ginaganap niyo ba ang kalooban ng Diyos? O utusan niyo anak niyo magtanong. Kayo rin magtanong. So, ito ay daong, no? Kukunti lang. So, sino pa hindi nagtanong? Si Ann, si Simon, si Mima, Jezreel, Conching, Celso, Betsia, Baleng. Tingin lang kayo sa outline. Kasi, Beverly. Doon. Sikapin nyo. Hindi mo mahirap tumingin lang eh. Piliin nyo lang yung nandun sa linya. Pili kayo sa verse. Revelation 10. Mga verse dyan, pili kayo. Tapos tanong kayo kahit wala sa puso nyo magtanong.
Brother F, last question po. Tuloy. Yung po Oo. mangyayari sa alignment ng seven planet ngayon pong gabi, may kinalaman po ba yun sa prophecy? Ang nakasulat lang sa Bible na alam ko yung look at the heavens. No? Ngayon, maraming nagpapaliwanag na meron, pero noon pa yan eh. Paulit-ulit yan. Pero posibleng may nangyari sa mundo. Okay? Ngayon, hindi ko makonekta. Ano ba yung mga sign of the heavens na ituturo ko na? Yung blood moon, yung full moon, may kilala sa church ages din yan. No? Full moon, half moon, quarter moon, new moon, ganyan. So, yan yung natuturo ko. Yung stars, yung Star of Bethlehem. Ngayon, itong alignment, wala akong direktang sinabing alignment. So, generalize lang. Look at the signs in the heavens. So, iba na yung nagpapaliwanag, yung mga New Agers na yung nagpapaliwanag dyan. Yung Age of Aquarius, ganyan. Pero yung mensahe nila, hindi naman konektado sa Bible. Minsan related, minsan hindi. No? So, pwede mo kunin yung panig nila, pwede mong i-post sa Chronicle, Tagalog Chronicle, English Chronicle, kung ano yung gusto nila i-mensahe dyan na konektado sa ano. So, sa side ko, hanggang dyan lang alam ko. Okay? Ngayon, kung may direkta, wala kang alam sa Bible, baka may alam kayo na ito yung planet alignment to. Yan. Okay? O yan yung planet alignment to. O sige, so click lang yung picture na yan. So, sana ubusin nyo yung Revelation 10. Ubusin nyo yung Revelation 10. May nakapagtanong na sa gitna, hindi lang naubos. Wala ba magtatanong sa 10.7? O ako magtanong sa inyo, ano ba yung paliwanag ng end time sa 10.7? Ano po yung sued lang? Oo. Sino nagsasalita? Si Yuri po magtatanong. Okay. Sana paturo mo dun sa outline. Na. Pero kung sariling puso, Ano tanong po tuloy rin. yung sued lang? Ano na? Ano po yung sued lang? Si CN land narinig ko. Si Enlan daw po, yung inapakan ng Ay, angel. oo. Pakita yung picture na. Hanapin mo na sa ano ni Sige. May drawing din yata si Jackson yan eh. May drawing din si Jackson yan. Pagtyagaan mo na yung album, dali. Iikot ka lang sa album eh. Okay, kahit iba tumingin. Tumingin na kayo, punta kayo sa Sunday broadcast picture. Lahat ng kapatiran. May album dyan si Jackson. May album din si JP David dyan. Pati si Simon. Na ngayon, hanapin nyo yung si Kristo nakatayo sa sea and land. Kanina sinabi ko na ang sea and land, church ages, universal church, o universal world. Yung parang title deed of the world. Yung hawak daw ni Kristo, may paliwanag si Larkins. Pati na kay Barbara, naturo na level 3, narinig ko sa level 3, yan ay title deed. Ang title deed, yan yung titulo ng lupa ng buong mundo. So, parang inaangkinan niya, binabawi na niya. Yung nawala ni Dan, title deed. So, prophetic revelation, type nyo. Mighty Angel, Richard Yan. Google nyo lang yan. Bro F, may tanong po ako. Sige, para gumanda naman tong ano. Sige. Yung tanong ko po, Yuri. si Raika po. Alright ka, okay. Yung tanong ko po doon sa Matthew 16 verse 18, ano po ba yung tinutukoy na iglesia doon? Yung tunay na iglesia, yung iglesia na nag-share. Offensive. Uy po, yung Kaya nga, tinutukoy. Ha? Ulitin Brother siya. No? Francis, yung INC raw yan. Hindi ko daw narinig kay Raika yung INC eh. Si Raika muna. Baka ikaw ang gusto mo magtanong sa INC, no? Kaya pag ikaw ay iglesia na tayo sa ibabaw ng bato, upon this rock I will build my church. Sa 16 Lord Peter,
Sa bagay, baka 18 na rin yan. Day 16 pala, sabi niya, thou art Christ, the Son of the living God. Sa 17, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed this unto thee, but my Father in heaven. Nakatanggap na revelation. Verse 18, and upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail upon it. Ito yung karakteristik na gusto ko ipakita sa inyo. Siyempre, abot na ng marami. Rock of revelation yan. Rock of who Jesus Christ is. Hindi na focus sa Godhead. Pero ito yung progressive revelation, tilap to Godhead. At pag ikaw'y nakatanggap ng revelation, ito yung bantayan nyo mabuti. The gates of hell shall not prevail upon it. Para kayo tunay na church na tayo sa babaw ng bato. Kailangan nag-share kayo. Pag tamimi pa kayo, hindi pa kayo hindi nyo pa nilulusob ang gates of hell. Wala pa kayo sa bato. Para maging matibay na bato, ngayon nagtatanong kayo, di ba? First step yan. O 2B, mag-share na kayo. Kasi ang true church stand upon the rock na may susi ng langit din ay si Pedro, pinangalanan ng Pedro dahil bato. Binigyan ng susi sa langit. Dahil bato ka, kayo ba'y batong buhay? Kayo ba'y may susi ng langit? Ano yung susi? Isa dito, nag-share ba kayo? Sabi ko nga kanina, maraming nag-share, hindi akit sa rapture. Pero lahat ng akit sa rapture, nag-share. Kung kaya nila mag-share. Okay? Kaya nila mag-share. So, yung tanong mo, para ka maging bahagi ng tunay na iglesia, dapat nag-share ka. Kasi, the gates of hell shall not prevail. Lumulusob ka, offensive ka, o sa atin, ginamit na in term offensive. Offensive yan, the gates of hell shall not prevail. Spoken word revelation. On the offensive ka, hindi ka defensive. O na-assert mo yung anak mo, pinapa-report mo, pinapa-share mo. Pinapa-tubi mo, anong siya ka-sharing. So, sana, makahanap na kayo ng NEP. Puntahan nyo na yung album sa Sunday Broadcast Picture. Okay. Sayang album doon. Wala doon. Kahit lang timeline ni Jackson. Yung dati mo nang naipakita. Kahit nga yung role ng 1 week left, para ma-practice lang, no? Okay, yung iba, yung mga anak, tingin sa outline. May magtatanong ba doon sa time shall be no more? Madalas ko gamitin yan. Yung practice natin, 10 seconds pangalan countdown. Dapat ganyan ang damdamin nyo. Gusto ko humabol. Ganyan dapat ang damdamin nyo. Ngayon, ilang taon pa natin sa atin? Sino to? Hello? Po. Biglang. Si Nikki po. Nikki, okay, go. Ligtas po bang Nicolaita? Hello. Francis, naririnig mo ba? Ligtas po bang Nicolaita? Narinig ko si... Saan po yung pinag-aralan nila? Narinig ko si Nikki. Sige. So, siguro yung boses, may nagsalita lang kina Jerry na hindi ko narinig. Pero, Kanina pa nagtatanong, hindi naririnig eh. O di bali, mauna na si Nikki, sunod si Berna. Tapos si Mima. so babanggitin ko naman kung narinig ko, no? Okay. Ang tanong ni Nikki, ligtas ba yung Nicolaita? Salamat sa tanong. Sana, by the way, bago ko sagutin yan, sana mapansin nyo, marami sa tanong kayang-kaya nyo sagutin mga magulang o kahit kapatiran. Magkaroon na kayo ng sarili nyong ganito rin. It doesn't mean hindi kayo mawala kayo rito. Ibig sabihin, ito naging stepping stone siya. Magkaroon kayo ng sarili nyong enjoyment sa salita. Kahit mababaw pa. Magtanungan kayo, magsagutan kayo sa bahay as family. O kung kapatiran, as kapatiran. Hindi mabawal gumana online. Pwede kayo sumali sa tubi ng iba. No? Kayo muna mag-room maggawa ng live conference. No? So, gumawa kayo niyan. Siyempre, ang sagot hindi.
Bakit? Ano ba yung Nicolaita? Tanungin nyo na lang sila. Okay? Siyempre, hindi ko na i-detalye bakit niligtas ang Nicolaita. Galit si Kristo dyan. Maikli lang, sarado isip. Yan ang, yan ang epekto ng Nicolaita eh. So, hindi nagpapaturo, hindi nagpapakumbaba. May tanong ako ba, Rep? Alos eh. Di ba nung kinos yung serpent, sino ba yung kinos doon? Yung katawan ng serpent o yung espiritu na pumapasok sa kanya? Kasi di ba, alam naman natin na ang serpent ay isang hayop yan. Ginamit lang siya ng espiritu ni Satan. Ang tanong ko sinong kinos niya doon at kung ang serpent ng kinos doon, bakit hindi si Satan ang kinokos ng Diyos? Lahat yan, kiners. Lahat yan. Ibig sabihin yung espiritu ng Diablo naging ahas yun. Gumamit sa ahas. Bago pa nga naging ahas eh. Hindi pa yung ahas, ginamit na yun eh. Okay. So, panoorin mo na yung tungkol kay Lilith, no? Okay. Wala pa sa panahon ni Ikaw, bilis. Vernon. Ano yung type and shadow or ano sa panahon natin ngayon yung sweetest in thy mouth na mensahe at saka ano yung bitter in thy belly na consequences dun sa message. Yung isang sagot, consequences sa hindi pagsunod. Pero, yan, sa buong mundo yan, ano? Ayun na. Nakikaning kagan. Okay, yung consequences, buong mundo yan. May mensahe, hindi nila pinansin, gusto nila puro honeymoon. Ayan na. May pagdurusa ang buong mundo. May sumpa. Dito naman tayo sa tumalima ka sa message. May hirap din. Pero di hamak yung hirap ng tumalima mas maliit kumpara sa hirap nung hindi tumalima. Lahat pala daan sa hirap, no? Kaya lahat pala daan sa apoy. Lahat dadaan sa hurnuhan. So, ikaw na sumunod, maganda yung hirap na maranasan mo. Kasi yung pagsunod mo sa message, may hirap. Tinatamad ka mag-assert, tinatamad ka yung iba binigay yung buhay, binalatan ng buhay dahil sa message. So, ang gera natin, yung pamilya natin, assert, tapos yung kumpletuhin yung bakanteng oras, etc. School yan, parang hirap natin yan kasi hindi sanay laman natin. Nilalabanan natin laman natin. Okay? Yan yung hirap natin. Ngayon, of course, yung those must prophesy to many nations, tongues and kings. May dagdag hirap pa yan na kailan pa ako mag-witness? Kailan ba ako mag-ano? So para sa believer, naligtas, ay Sister Remy, may pinadala ako sa yung restoration plant ng iba na madetalyado. Sana mailabas mo rito, idagdag mo sa collection mo. So, yung pag-abante, yung pagkumpara, puro hirap. Kaya pakita mo lang. May English din doon, may pangalan ng tao eh. Meron ibang lengguwahe pero may ano rin. Picture lang papakita natin. So, lahat yun hirap. So, kunwari, ikaw nakinig ka lang sa preaching ni Papa, preaching ni naman, matamis sa utak. Nare-revive din ibang end time dyan eh. So, tayo, dapat manggagawa na nagturo sa kakal, nagturo sa tao. Yan yung matamis kasi parang tagumpay ka eh. Kahit ako naranasan ko eh, maraming nakikinig sa akin Sunday night noon. More than 20 years ago, mga 23 years ago. So, yan ba ay tapos na? O hindi yung hirap lang na kung masakit na yung katawan ko maglakad. Ang hirap, marami may pang gagawin. O nakuha nyo yung instruction. Ganapin nyo yung instruction. O doon na medyo marami ng Diablo humaharang. Gusto ng Diablo, mag-tamis-tamis lang kayo, and knowledge. Huwag na kayo mag-ano. O yan, palakihin natin yan, no? Yung plan. Pinag-aralan nyo na ba yan? Yung
yung lakad ng katotohanan. Kailangan pa ba namin gawin yan? Kasi ayaw mo kasi mapait, tinatamad ka. Pero gawin mo. So kung nakikinig ka lang, gusto mo lang tamis. Gawin mo, buksan mo na, search day and night whether those things were so. O isang hirap yan, bere yan. Asawa mo, babad oposisyon. Kukunti pa lang yata, halos wala pa yata nagbabad oposisyon dito sa asawa araw-araw eh. Oh. Eh meron ka pang anak, naku patay. Naiinip, o anak, meron na tatanong sa'yo. O, nagawa niyo na ba yan? O, upo muna tayo. O sige, habang may ginagawa ka, tatanungin kita. Anong opinion mo rito? Di ba? Anak, buksan mo rito. Anong patingin mo rito? Ginawa niyo na ba yan? Ay, busy kami sa trabaho. May oras din kayo para maglabas-labas eh. Gawin niyo yan. Di ba? O, pait yan kasi hindi kayo nasanay na yung anak niyo enjoyment, word of God. Ang enjoyment, alam niyo, swimming. O, pait sa tiyan yan. Teka, ipapasok ko na yung word of God. Hindi lang kami sanay. Ang sanay namin enjoyment, Netflix, worldly music, swimming. O kain sa mahaling lugar. Ngayon, ipapasok ko na yung word of God kasi kahit nag-iinip sila. Sa umpisa, mapait. Kung sabagay, pag tagumpay ka na, maging matamis na rin yan. Ano? O iba naman ang pait, mag-evangelize naman. So, naintindihan niyo yung pait? Yung pait, paglilingkod yun. Ang paglilingkod, hindi ka lang nakinig. Ang pait, may ginawa ka, kahit ayaw na laman mo, ginawa mo pa rin. Mahiya naman kayo dun sa binalatan ng buhay dati sa Roma. Yung mga na-persecute dahil sa salita. Nakasulat din sa Revelation yan. They love not their lives unto death. Eh dito, mawala ka lang, mabawasan lang yung swimming mo or what? Hindi mo pa magawa. So, kaya sabi ko nga oras ng class, nagluluto. Hindi mo pwede mag-adjust, hindi naman emergency yan eh. Di ba? Nagtitinda. Kaya mo ba hindi magtinda sa oras na yan? O meron ka na bang ibang nagawa para okay lang palitan yan? Pinagpalit mo yung Diyos. Pinagpalit mo yung eternal life para sa pusong sa taasang nilugaw. So, okay. Ayan, may picture pala eh. Sige, so, sana makuha niyo yung pait. So, may pait yung mundo, may pait yung nag-ignore sa salita, may pait din yung nagsumunod sa salita. Pero yung sumunod sa salita, yung pait niya, mabuti yung bunga yan. Mabuti yung bunga niyan. Okay, so, sana ma-challenge tayo. Sino yung susunod? Okay. Tanong nga ako, Brother Francis. Yung tanong ko sa Revelation 10 verse 8 to 11, bakit yung malaking libo naging little book? Little kasi nakuha mo yung spoken word. Ganito yun eh. Di maraming nakasulat. Yan yung rema. Nakuha mo ba yung mensahe sa loob? Yan yung little book. Kumbaga sa pyramid, yung capstone. Yung capstone, maliit dun sa buong pyramid eh. Base ng pyramid, yan yung rema, yung foundation. Yung little book, yung cream of the crop, yung pinakasustansya niya. So, yung sustansya niya, yan ay little book. Kumbaga, bigyan ko halimbawa, yung 10 Commandments, na-summarize sa love God and love your neighbor. So, yan ang isang example ng naging little book. Halimbawa, si Gabrola maraming dispensation, di ba? Pero sabi ko, tinanong niya ako, ano yung sa'yo? Pagkabirayan lang. Yan ang master key. Pwede kayo gumamit picture na ibang tao, no? Pero sana makita yung kikan. Yung master key, sabi ko kay Gabrola, from beginning to the end, ang kabirayan, it's been willing ka magpaturo, willing mo check, hindi mo ini-ignore. Yung iba mukha lang mabait, kala mo pero yan kasi
Pero hindi interesadong pag-aralan yung ano mo, mag-compare. So, iba to, no? So, ano man dispensation na butan mo, ang tunay na anak ng Diyos, magiging berean. Oh. So, o nga, iba-ibang ang level ang tinuturo. Iba-ibang panahon. Nasusundan mo ba yung panahon? Nasusundan mo ba yung progressive revelation? Kasi konektado lahat yan. Sige, tanong. Brother Francis, may tanong dito ha, yung sa comment section kay Sister Alice. Sige. Tanong niya, magkakasala ba ang mga member sa Diyos? Kung may plano, sa Diyos, kung may plano para sa church at hindi pinapaalam sa pastor, like nang hihingi ng tulong para mapaganda ang church, pero ay paano po ba masyera ng pastor na Nicolite at allergy sa mensahe? Saradong isip. Member na lang. Mga member lang, siya. So, hindi bawal share ng membro. Bakit pastor lang? No? Kung sarado yung pastor, hindi na makakarating sa miyembro. O mali rin yun. Parang yung kaluluwa ng tao. Hindi tayo tutol kung yung miyembro natin na sharean. Tinuturuan natin yung miyembro natin magkumpara eh. Pero yung mga baguhan na hindi mo pa nate-train, huwag mo muna paunahin sa iba. Pero kung na-train mo na, pagkakataon para mag-compare. So, hindi lang sa pastor ang sharean mo, kahit miyembro. Ngayon, paano kung pastor lang, paano yung approach mo sa pastor? Tuloy-tuloy ka malang maglatag. By the way, kung nagpapatraining ka, merong paksa na neutral, merong paksa na ayaw. Ano lang ayaw ng mga denominasyon? Godhead. Original sin. Yan ang major na ayaw. End time Elijah. Pero hindi masyadong end time Elijah. So, bukod dyan, ang dami-daming revelation na tinatalakay natin, pwede mo umpisahan dyan. O yan, isang technique lang sa mga, kasi yung mga sarado, dahil tingin nila laban sa doktrina, huli mo na yan. Unahin yung iba. Diba? O yan ang isang technique sa mga sarado. Yung miyembro na hilaw, mag-alo ka ng pabasa report, no? Kung nalung ang isip nila at umiiwas na sa'yo, wala kang magagawa. Pag-pray mo na lang. Pero hindi man maraming sarado eh. Sa dinami-dami pa ng mga churches at mga denomination. At Katoliko lang, hindi naman lahat sarado eh. Maraming nga naakay ang protestante. INC dyan eh. May tanong ba si Dennis sa INC? Sige, so, ayun. Yan ang paraan para mag-share. Huwag lang pastor. Pangalawa, pag pastor, pag-aralan mo yung iba-ibang topic, may audio. Pinasahan ka na ba ng scribe set? I-follow up mo. Follow up mo kay Bargeri. Paano gumawa ng scribe set? Pag nagawa na, paano ipabasa to? Then, yun na rin, matututuan mo yung iba-ibang paksa. Pwede mo i-share. Kasi hindi lang naman yung topics na ayaw nila eh. Yung iba neutral, yung iba baka ma-revive pa sila. Okay. So, hingin mo lang kay Bargeri scribe set kung wala ka pa, no? O sige. Maliit lang yung size niyan eh. Okay. Okay, sana yung sunod-sunod na picture na yan, pakita na, no? From 1 to 4, Mighty Angel, 7 Thunders. Sana, isang application lang yan. Pero hindi lang yan ang application. So, kailangan may picture ka na, no? Yung 1 to 4, may picture ka na ba yan? Pakita mo na yung 1 to 4, no? So, Mighty Angel, bumaba. Ang kailan natupad yung timeline. So, sana makita mo yung kay Jackson, yung basic end time, panahon ni Barbanam. Yung kay Frank, walang picture, kaya gagamitin na yung kay Gan, yung dulo, pagbaba ni Kristo. Pero yung buong church age,
Okay, kaya gana rin gamitin mong picture. Hanggang dulo ng tribulation. Yan ang, so may Revelation 10 buong church age. May Revelation 10 tribulation. May Revelation 10 yung pagbaba ni Kristo. Yan. Ngayon, yan yung mighty angel na libro. May term ako dyan, parallelism eh. Siguro hindi pa mal-familiar yung ibang tao sa parallelism. Yan, isang picture ng land and sea, no? Ibang end time na gumawa ng picture na yan. So, yung maraming sabadista gumawa ng picture na yan. So, yung parallelism, hindi abot ng ibang end time kasi ang isang verse, maraming application pwede. O, yung pinapakita mong picture nasa verse 10 yan, verse 9, 10 yan. So, itong 1 to 4, tungkol yan sa 7 thunders. Tapos, hindi pinasulat yung sinabi ng 7 thunders. Yan na yung tinatawag natin spoken word revelation. Hindi na nakasulat, maintindihan mo na lang. Parang 7th seal between you and God. Iba-ibang level yan. 5, 6, 7, yan. Tumayo siya sa lupa at dagat. Doon sa Daniel 12, tumayo lang siya sa dagat eh. So, get mo yung picture na yan. Tapos, tinaas niya yung kamay niya sa langit. Sabi, sa Daniel 12, 3 and a half, times and a half. O, last half of the last week na yan. Pero doon sa Revelation 10, sabi niya, time shall be no more. Naintindihan niyo ba yung Passover, time shall be no more din? Hindi niyo na-connecta yan, ano? Pwede natin, marami tayong tracks pwedeng gawing Passover. Yung time shall be no more, yan ay umabot ka na sa taning ng oras mo. Oras mo na. Diba? Yung anghel ni kamatayan, oras mo na. O yung rapture, oras mo na. Wala nang delay-delay. O itong progressive truth, oras mo na. O. So maraming point in time, ma-recognize nyo sana yan. Spring, fall, oras mo na. Birthday, oras mo na. Resurrection, oras mo na. Yung resurrection ni Christ at yung birthday ni Christ, parallel. Oras mo na. So yung time shall be no more, rapture, or ano man, yung mensahe na, o ganyan. Today is the day of your salvation, oras mo na. Ngayon, dito naman tayo sa 6. Brother Francis, follow up lang ako dun sa tanong kanina. Bago mo sagutin niya. Patulong yung picture ng mighty angel, ah. Alam ko meron ka dyan, eh. Mamaya. Sige. Follow up. Tanong na ako. Tanong Yung ka na. Revelation, di ba apply naman yan sa yung time na si Jesus ay nagtagumpay sa cross? Kasi he claimed his own eh. So, tapos yung thunder, ang thunders kasi mag-start dun sa first church. So, yung 7 thunders doon sa unang iglesia, meron na 'yon. Doon sa bago mag church age. So, yung Revelation 10 ay pag hindi siya single events, ibig sabihin, hindi siya para lang doon sa tribulation. Sabi ni Ewald Frank, tribulation daw yung events ng 10 lang sa kanya. Pero meron din siya doon na yung coming of the Lord na second coming, yung Revelation 10 na coming of the Lord kasi bababa yung yung mighty angel, bumaba yung mighty angel. Doon ba sa nung time na si Kristo ay nasa cross, it is finished, tapos sabi niya umapak na siya doon sa sa land and sea, di ba? Tama. Yung apak niya? Paano yung apak niya sa land and sea? Or yung events na yun ay hahatiin yung ibig sabihin yung paa niya nandun sa sea doon sa first bago mag first church, at yung kabilang paa niya, sabihin malaki yung mighty angel. Yung sakop niya.
So, May drawing ako dyan dati, pero may sana, drawing yan para releasen, di ba? So, sana maganda madrawing, no? marinig din nila Kung lahat. kaya Kasi, mo mag-word, mag-drawing ka rito, no? Ganito. Alpha and Omega. So, itong land and sea, universal title deed, buong church age, ito rin yung begin Alpha and Omega. O dito magandang tamang application ng Alpha and Omega. Yung Alpha and Omega ay yung pasimula at yung wakas. Kaya napapansin yung panalta, it's the beginning. I am the Alpha and Omega and the author and the finisher. So, the beginning of the creation of God. So, umpisa yan sa cross. Ang isang beginning of the creation of God, yung creation ng new man in Christ. Hindi nila nakita yan, no? Ang nakikita lang siguro nila yung nakalipas na creation ng universe. Pero yung beginning of the creation of God, new creation ng bride, ng new man. Nagsimula yan hindi sa dulo, hindi sa resurrection, hindi sa rapture. Nagsimula yan pagkamatay niya sa cross. Nagsiselyo na siya mula ng tapos kukunin niya lahat. So nasa proseso itong church age. So ang chapters, application ng iba, na kay Branham, kung hindi Branham, Rapture, ni Jackson, kay Frank, Second Coming, lahat yan tama. Pero nag-isimula siya nung sineselyuhan na niya yung unang Kristiyano. wait lang, Yung ibig unang sabihin, believer. kung walang parallelism, Nakakulong lang malilito sila yung sa panahon tao. nila. Malilito yung tao. Kung ang susi diyan, sabi mo dati, parallelism. Na-mute po kayo. Sino po yung nag-mute? Patanggal yung pagkaka-mute. Hello? Asan? Paano si I-mute Brother kami. E? I-mute kami. Okay, may nag-mute sa akin eh. Ano yung huli nyo narinig? May nag-mute sa akin. Francis, nung nakaraan ganyan din. Kasi may raming naging pinagawa mo lahat admin eh. Dapat medyo may disiplina. Baka mamaya may naglalaro. O konti lang naman tayo dito, no? So, Oo nga, minsan di naman yan eh. Anuhin na muna, bawasan ulit ang admin. hindi ako ang admin. So, gawin nyo akong admin. Okay? Hindi, okay, ikaw, pero hindi marami. Hindi, kwan. Ang At least alam hinihiling ko mo. lang ako gawing admin. Okay? Yung sinasabi kong admin na marami dun sa iba yun. Pero dito, nirequest ko rin dati yun, pero Dito po sa Sabado Tanungan, si Mama sa Kasilayed at Remy lang po ang admin. so, Tatlo lang sila. gawin nyo akong admin, ha? Okay, balik ako. Yung parallelism, makikita mo yung application, diba? Yung ayaw mag-parallelism, di nakakulong sila doon sa isang application lang. Ang problem, baka manipulate pa. Kunwari, wag nakikinig sa iba, mali yung paliwanag ng iba. So, ako tinatanggap ko yung paliwanag ng iba eh. Kasi, hindi naman sa lungat. Pero, tumatanggap pa ako ng iba na hindi na tinatanggap. Yan yung pagkakaiba ng isang Berean sa Nicolaitan, no? So, itong parallelism, makikita mo yung 7 thunders, 7 angels before the throne of God na nangungusap through the 7 star messengers. At doon pa lang sa star messengers, doon pa lang sa first church age, may nasa selyuhan na. Yung selyo ng Espiritu Santo, 7th seal din yun. Akala mo 7th seal yan ay parang petsa lang ng rapture. Maraming nire-represent ang 7th seal. Sa Thunder tayo, Brother Francis, sa Thunder tayo. Sa So, unang, Under bago spoken pumasok word ang revelation, unang iglesia, 7th seal din yan. Sige, tanong. bago pumasok ang unang iglesia, di ba si Kristo ay, syempre, consumatum yung niya, ano yung tinapos ng Panginoon doon. Hindi lamang yun eh. Nung papasok ng Revelation chapter 6, yung lamb mag-open ng selyo.
Pero yung Revelation chapter 5, yung big book, yung Book of Redemption, na binabanggit doon na walang makakapagbukas no. At yung 5 tsaka chapter 10, doon hawak niya tapos bukas na. So doon sa chapter 5, yun yung events na nasa cross. Diba, from ministry niya hanggang Calvary. Tapos sa chapter 10, yun, doon na mag-start yung ministry ng Holy Ghost. So yung Holy Ghost ministry, the dispensation is thunder message. Yun spoken word na yun, parang gano'n. Tama ba yan? Tama yung sinabi mo, pero may dadagdag ako. Yung mula chapter 1, chapter 4, chapter 5, yan ay beyond time. Ibig sabihin, hindi siya naka-fix sa isang specific time. Pero meron siyang range. Yung range niya, yung church ages. So chapter 2, chapter 3, merong church ages, may individual local church, may individual time, no? Yung 7 na yung 7 churches na apply. So, halimbawa, yung application ni Gabrola sa 7 churches ay hindi si Gabrola. Yung ibang churches na hindi tinuring siyang ages. Parang 7 characteristics of churches, of any church yan eh. Hindi rin mali yun. Yung paliwanag ng iba, hindi rin mali yun. Yung ages, hindi rin mali yun. Yung nga lang, hindi nakita yun. Kaya ko sinabi iba, hindi si Gabrola, parang tingin ni Gabrola, pang Hudyo lang yan. Hudyo lang yung ganap ng 7 church ages. Hindi pala ages, 7 churches in Asia. Mga Hudyo lang daw sila. Okay? So, ibang churches na natutukoy. Yung hindi nagtuturo masyado nung kay Barbanam na 7 church ages, kundi 7 churches characteristics. You know. Doon mo, kung paano in-apply yan ng iba, na na-apply din natin na hindi naman tutol si Barbanam sa ganyang paliwanag, binanggit niya sa church age book. So, ganyan din yung chapter 1, chapter 4, chapter 5, na yung nakita ni Juan, di ba may nagsabi, thou hast made us priests. Di pa naman rapture yung iba. Although dun sa church ages, mula na maging priest yung mga nag-super church, yung nag-speak the word to many nations, tongues, and kings. Hindi lang yung verse 11 tayo. Kahit verse 11, speak to many nations, tongues, and ginagawa na nila yun. Noon pa sa simula. Kumakalat pa lang. Pero sa simula, meron na. Revelation 10, gaganap na. Oh. So yung thunders, days of the voice, hindi lang kay Barbanam. Pwede mo stretch ang days of the voice sa buong church age. Kasi voice of Jesus Christ yan eh. Di ba sabi ko? Sa pantanong ako dito, Brother Francis, sa pantanong ni Sister Rally. Oo, sige. Sadali. Tapusin ko muna to. Mima, ikasunod din ko pagkatapos nito. PM mo siya. Sound of the voice, dulo. Pero in days of the voice, nasa unahan. Pwede mo stretch, hindi lang kay Barbanam. So, simula sa tribulation na 7th trumpet, pwede mo stretch pa atras hanggang sa time ni Barbanam. Pero from the time of Barbanam, kunwari siya yung sound of the voice, sound ng 7th trumpet, symbolical, no? Uncertain sound. Pwede mo i-atlas buong church age. Pwede mo i-atlas buong church age ang 7 thunders. May 7 thunders sa rapture, may 7 thunders Sa tribulation kasi parang patong-patong na yung shout, voice, and trump eh. Dikit-dikit na di ba? Hindi, alamin mo ano yung parallel applications mo. Bawat parallel applications mo, kung sa isolated na yan. Kunwari, buong tribulation kay Frank, di ba? Yung kay Jackson, rapture season lang. Yung ibang end time, panahon lang ni Barbanam. Pero yung buong church age, nakikita ba yung significance nun? Si Barbanam nagbukas sa paksa niyan. Tignan natin, yung buong church age, merong nangyayari dyan. Naiipon na yung bride of Christ. O meron pa nagsabi, bride of Christ, dulo lang. Hindi. Ang buong bride of Christ, lahat ng glorified body, lahat na mare-resurrect. First resurrection, second resurrection. First phase, second phase, third phase. Sa
na may pakita ng picture na yan. Ha? May drawing ako dati niyan eh. So, hindi na na-research tanong doon. Hello, Brother Jerry. Ay, Brother Francis, sorry. Tulungan kayo na pakita yung picture na yan. May tanong ako sa iyo about dito sa binabasa kong scribe ni Amos. Yung topic na kasi dito, 7 kulog, relation doon sa fivefold ministry. Tapos ang sinasabi niya kasi, ang pinupunto niya, isa siya sa 7 kulog. Pero sabi niya, huwag kang tumingin sa color or skin. Kasi mamamatay ka. Tumingin ka sa pahayag. Ano yung tatanong mo? Yun na nga. Comment lang yan, comment. Comment lang ba yun? Hindi, ito ba? Hindi, ito ba? Nabasa mo na ba itong ano niya? Scribe niya na to? Kasi Hindi kung ko nabasa nabasa mo, lahat. hindi pa nabasa. Ano ba ang Lahat. ano ba yung standard dyan? 7 thunders in relation fivefold ministry. O sige, galing kami kay Jackson. So, ang stand niya dyan, most likely ay 7 tao yan sa 7 sa rapture season. Sa yung grupo ni Gan, grupo ni Jackson, may 7 tao bago mag-rapture. Itong 7 tao, may mensahe na ikaka-rapture mo. Rapturing faith. Kaya nanggit sarili niya kasi tingin niya isa siya doon sa thunder. Kaya Half truth na isa sa thunder, pero hindi yung ultimate na tao dahil sa message niya. Tama? yung huli niyang yung keynote mo sa kanya na magandang parang spoken word, no? Yung magandang spoken word kasi alam mo ba, hindi ka dapat tumingin sa tao, dapat tumingin ka sa mensahe. Kasi ang thunder talaga ngayon sa akin, hindi literal na tao. Sa ngayon sa rapture season. Yung spiritual angel, the 7 thunders. May spirit na 7 angels sa langit talaga. Nakasa Bible yan. Wala nang dapat tumutol dyan. Ngayon, yan ang original thunder. Yan ba sa 7 tao? So, ang nagkakaiba ko na sa dati kong mga kasamahan kay Jackson, yung rapturing faith, hindi lang sa rapture season darating. Ang rapturing faith, lahat ng mga tunay na believers sa buong church age. At yung taong ginamit, yung star messenger, kasi sila yung kilala. Ginagamit din yung mga hindi kilala. Ayan na so yung prominent lang, yung star messengers. Yung hindi star messengers, ginagamit din. Pero yun na yung sinasabi ko ngayon. Hindi 7 tao ngayon, kundi kung sinong fivefold na nagdala sa iyo ng fruit, pagkarin, etc. Yan niya yung 7 thunders. Dala niya yung mensahe ng 7 thunders, yung rapturing faith. Hindi yan yung yung letra por letra. Sa nakasulat. Pero, hindi ka nakasulat. Kaya paliwanag. Ang isa ko pa tanong dyan, ang isa ko pa tanong dyan, Brother Francis, paano naman nyo naabot ang mensahe natin at ang kanilang mensahe ay yung nakagisnan? Meron ba silang dalang pagkabirayan at thunder? Yan ang sinasabi kong paliwanag ngayon, na-interrupt mo. Pero yun na sagot mo. Yung pagbere yan ang madudulot ng star messengers na 7, no? Yung fivefold, hindi nakilala yan, di ba? Yan na yung star na bumaba eh. So, hindi lang si Barbanam yung star mataas. Lahat ng star messengers, star na mataas. Yung fivefold, hindi lang itong end time. O tayo. Lahat ng church ages may fivefold. May gift ng fivefold. Kahit hindi nila kilala, apostol, prophet, may gumagana yan. So, dahil gumagana yan, yung star na bumaba, yan yung dala niya yung mensahe ng 7 thunders. Yung mensahe ng 7 thunders, hindi naman letra por letrang sermon lang or what, kundi yung spirit na makapagpasa ka ng pagkabereyan. Makapagpasa ka ng progressive revelation sa believer. Maselyuhan mo sila na maging progressive sila. Na maging matured bere sila. So, bawat, hindi yan, kahit hindi ginamit yung term berean, progressive, nung panahon ng church ages, nangyayari yan sa kaluluwa ng bawat isa. Nasa selyuhan sila, nagkakaroon sila rapture, bride of Christ din sila, kahit na sila dati pa.
Ano yung kakapos na ibang end time? Kasi sa ibang end time, focus kay Barbanam. Focus sa rapture season ni Jackson. Yung kay Frank, focus doon sa tribulation. At hindi naman mali. Pero doon pa lang sa simula, meron na. Meron ng selyo, meron ng bride, meron ng rapturing faith. Akala ni Roel, ang rapturing faith ay nakarinig na mensahe ni Barbanam. Pero buhay yan. Tingin niya sa rapturing faith, yung mga buhay. And dami nang namatay na nakarinig sa sermon ni Barbanam. Kay Jackson, si Jackson na rapturing faith, ito lang rapture. Ito rapture, kailangan marinig mo yung 7 tao na nagme-mensahe para magkaroon ka ng faith. Paano yung mga namatay? Wala silang rapturing faith? I-rapturing faith para lang ba sa dito ko difference. Kayo magtimbang. Ang rapturing faith para lang sa buhay o ang rapturing faith katay bago namatay nagkaroon ng rapturing faith. Kayo magtimbang. Yung sale na rapturing faith nila. Kaya kwalipikado sa ang tanong mo, dahil hindi pantay-pantay ang unawa, di sagot yan pagkabera yan. Kaya nga may term tayo pagkabera yan. Tanong na Kasi hindi ka salalay sa dami ng alam mo eh. Sister Alice, may isa pang tanong. Sino? Si Larry? Sister Alice pa rin. Alice, Mima, sunod ka na riyan. Sabi niya, kung pwede daw bang magbautismo ang babae. Since ang bautismo ay lalaki, di ba muna? Kasi yan ay yan ay dati na silang nagbabautismo dati, no? So hindi naman nakasulat sa Bible pero si Branham ni-recognize niya dati yung babae. Of course later sinasabi niya bawal magministro babae pero noon ni-recognize, ibig sabihin nakabautismo si Catherine Amy Semple McPherson yun. So kumbaga nung Berean siya ni-recognize niya noon yung ibang ginagamit. So, kunwari, dahil hindi naman maliwanag sa Bible, pwedeng magbautismo sa'yo kahit oneness. Pero ikukulong ka niya sa church niya, kahit kayo pwede. Kunwari, babae sa babae. Okay? Babae sa lalaki, pwede rin. Kasi yan ay, lang yan, improvise lang yan eh. Ang bautismo, pwedeng ulit-ulitin yan. Kasi yan ang Hudyo dati. Ang bautismo, tanda rin yan na gusto mo lang sundin yung kalooban ng Diyos. So, yan muna. Yan ay, kumbaga, silent yung Bible dyan. Hindi niya sinabing bawal, pero wala ka lang mabasa na nagbautismo. Kung wala ka mabasa, pero hindi naman niya binawal, huwag mo dagdagan ng bawal. So, ito ay spoken word na. Kung walang ibang makabautismo na karapat-dapat, pwedeng ikaw muna. Kasi hindi masamang ulitin yan. Meron ng lalaki, ulitin mo. So, kunwari, ang nagre-request naman sa'yo yung tao. So, yung tao na nagre-request, yun. So, balik tayo sa isa pang susog ko. Yung bang women ministers kinilalabanan? Temporarily, yes. Yan ang sagot. Kinilala ng Diyos temporarily yung women ministers. Pag sa temporarily, kung wala pang lalaki, yun muna. So sa Old Testament, si Deborah. Sa New Testament, yung kinilala ni Barbanam. Kahit nga sa loob ng church ages, may ginagamit din. Hindi lang ganun karami. May ginagamit pa utik-utik. Yan. So ang sagot ko, pansamantala pwede. No? Okay. For the sake lang na yung mananampalataya, gusto mo pabautismo na. Walang available. Okay? Pero kung si Alice ay nasa Mangero, nandiyan pa naman si Dot, pwede siya. Kahit hindi pa masyado matured, no? Pwede na yung iba. Yan. Ang bautismo, ceremonious lang yan eh. Kasi sa panahon ng Hudyo, walang nagbabautismo na tao. Sarili lang ilub nila. Saliksikin nyo yan, ha? Sarili nila ilulublob. Hindi yan yung isang beses. Araw-araw yun. So, walang masama ulitin, eh. Yung kayo John the Baptist, inulit lang. Pero,
Tanda lang na tinanggap yung mensahe niya. Kaya pagdating kay Kristo, nagbautismo ulit. Tanda lang, tinanggap yung mensahe niya. Si Pablo, nagbautismo ulit. Pero nadautismo na yung mga ano. So, hindi masama maulit. Okay? O, sige. Next Hello. question. Ako po, Brother. Sige. Ito, tanong ko po, bakit po pinarusahan si Haring Nabucodonosor at ginawa po siyang parang hayop? Para gisingin siya na hindi siya ang hindi sa kamay niya. Binigay lang ng Diyos sa kanya yan. Oo, naghirap din siya, pero kung hindi pinahintulutan ng Diyos, hindi siya magiging imperyo. So, sinabi niya, ako may gawa nito, tapos binaliw siya ng Diyos. Nung nagising siya sa pagkabaliw, na-recognize niya na, o nga, may Diyos ang nagbigay sa akin. So, pwedeng mangyari yan sa Antikristo, mababaliw yan. Ngayon sa atin, pag nagbo-brute beast tayo, di ba, nagbo-brute beast tayo madalas. O yan, para tayong si Nabucodonosor. Pinapita rin yung natin, kahinaan natin. Okay? So, dating mensahe yan, no? Okay, salamat. Maghabol yung ibang hindi nakapaghabol tanong. Habol tanong. Pero, nabigyan niyo yung oras si Lisa na kumpletuhin yung... tinignan ko yung comment. Sister Lisa ba nandito? Hindi, kailangan ulitin mo yung requirement. Ano yung requirement? LCM seminar? Pangalan ng pamilya? Yung itatanong at ituturo at yung iimbitahan. Kumpletuhin nyo yung comment nyo para lumakas ang anointing ng church natin dyan. Ayan, salamat sa picture, no? Kailangan naka-folder para mabilis hugutin. Okay. So gagawin nyo, dulo na yan. 5 minutes, o yung scribe post, check na lang, no? About isa. At yung hindi nagtanong, humabol magtanong. Sino hindi nagtanong? Yung mama ni Yasmin, yung ate ni Yasmin, papa ni Yasmin. Mima, habol ka. Habol ka. Nakapagtanong ba yung mga nag-practice, Brother Francis? Nakapagtanong sila? Hindi, Wala si hindi. JP David eh. Wala si JP David. So sabi ko, Mima, mag-practice na ng habol. 4, mag-question and answer sila, 5 mag-practice na, Lang ako, tanong. 7 o'clock, pwede na pumasok dito. O 6 or 7, pwede na pumasok dito. Tapos na yung practice kasi sa ganong oras, bawal na magtugtog eh. Di ba? O, kesa maghabol umuwi. Habol. Habol tanong. Mima. Ganyan na puso nyo humahabol, no? Ganyan kayo dapat. Ganyan ang damdamin nyo. Pamilya. Sige. Tanong ko, lang nawala pa. Paano natin Naririnig ka? yun? Ulit. Paano natin? Nag-mute agad. Sino yung nakarinig? Pakiulit na lang. Paano natin? Nag-mute na eh. Ano daw po natin masasabi na martyrs tayo sa panahon natin ngayon? Ang ibig sabihin ng martyr ay witness. So, hindi ka agad na pinako o pinarusahan o inusig. Mag-witness ka muna. Gustuwang-tuwa si Taning sa'yo, hindi ka nag-witness. Okay? Mag-witness ka na sa ibang tao. Ang lagi nating pag-usapan sa kaibigan natin, puro mga pag-aaral, kung na yung pag-aaral, mga kasiyahan sa lupa. Mag-witness na tayo kasi kailangan alarmado tayo. Alarmado tayo para sa kanila kung mahal natin sila. Nagbulag-bulagan tayo kasi wala tayong arma. Pero nasa atin pala yung mensahe. Para martyr ka, mag-witness ka. Hindi necessarily napatay ka, naparusahan ka, na-torture ka. Yan ang alam natin sa martyr. Pero original meaning na martyr, nag-witness ka muna. Kung di ka mag-witness, tuwang-tuwa si Taning sa'yo. Yan ang gusto kong Kristiyano. Social lang pagpunta sa church. So, ang original purpose ng fellowship,
hindi ka lang makikinig, mag-share ka. Kaya may break time eh. Meron pang testimony portion. Meron pang panggawi, malaki ang oras nyo. So, ihabol nyo na makatanong lahat. Check nyo yung subscribe post. Then, balikan nyo yung LCM seminar na kompletuhin yung comment. Okay? So, dapat fina-follow up ni Stylist everyday yung mga hindi pa nag-kompletong comment. O ngayon, follow up, paano siya, sa second 5 minutes. O sige, yung mga picture na pakihanap lang, yung kay Jackson, kay Gan, para bukas, 2 picture lang naman niya eh. Yung timeline, may church ages pa, mga ganyan. So, ayusin nyo yung album nyo, wag lahat nakatambak sa isang folder, no? Hati-hatiin nyo by category o by topic. Na ngayon, may general purpose folder. So, para mabilis makuha. So, paki-pray na lang ang workshop. Mag-nominate kayo, Bargeri. Sinong iyong napipisil? Sister Betcha, isa yan. Top candidate. Pray sa workshop. Pwede ba siya nas family lang? Sige. O, ikaw na rin. O, Mima, ikaw na lang mag-closing. Mima, ikaw na mag-closing. Mima. Sige, ikaw na mag-closing. Pikit lahat. Pumikit na po tayong lahat. Yes, Lord, magandang gabi po, Lord. Kami po, Lord, nagpupuri, Lord, na nagkatipon po kami, Lord, at naka-join po kami, Lord, ngayon sa Sabado Tanungan, Lord. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng tanong, Lord, na naitanong, Lord. Ganun din po, Lord, sa mga kasagutan, Lord, sa bawat tanong at kasagutan po, Lord, na po ay na-take note po ito at naisa po sa puto ng bawat isa, Lord. Kahit po siyang mag-bless sa bawat tanong, Lord. Bigyan niyo po sila ng karunungan, Lord, at blessing, Lord, sa simpleng pagtatanong lang po nila, Lord. Sa bawat isa po na nandito sa room, Lord, na nakikinig, Lord, napinpoy niyo po yung puso ni Lord at tulungan niyo po, Lord, na may isa puso din po, Lord, yung Lord, lalo na po, Lord, yung mga katanungan at kasagutan, Lord. Sa wala naman po ngayon, Lord, at hindi po nakatanong na po, Lord, sunod pong pagkakataon, Lord, is makasali na po sila, Lord, at makapagtanong po sila, Lord. Puhin niyo po sila, Lord, para po mabalik po sila, Lord, at mas makagawa din po sila, Lord, kahit simpleng tanong, Lord. Kaya po siya mag-ingat sa amin sa paaraw-araw, gandi po rin sa gagawin, Lord, na workshop, Lord, po ang mag-lead. In Jesus' name we pray, Amen. Daga, okay na mga pa-workshop. Wala sila Berram sa taas. Walang internet sa taas.